kaparokya, nitong nagdaang uploaded video po natin ay naggawa nga po tayo ng isang survey na kung saan para sa inyo ano ang pinakamahusay or pinaka the best noontime program sa bansa, ang It's Showtime ba or ang Eat Bulaga. And as I promise mga kaparokya, ay babasahin po natin yung mga nag-comment sa isinagawa nga po nating survey. At guys mga kaparokya, ito po pala ang naging dahilan kung bakit matagal pong nawala ang Henyo Master Joey De Leon sa Eat Bulaga. So yan ang tatalakayan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Tara, umpisahan natin ang first topic natin with regard nga po sa survey na isinagawa nga po natin. Na kung saan guys, ayon sa survey na kinandak nga po natin, ano ang pinaka the best noontime program para sa iyo. So sabi ni Aurora, Eat Bulaga kami since 1979. Kahit anong channel pa ito lumipat, sinusundan namin sila. So, ibig sabihin ay senior citizen na po si Ma'am Aurora. So, sinashoutout ko po kayo, Ma'am Aurora. Thank you po sa comment ninyo. And for sure, yung buong pamilya nyo po ay sinusuportahan ang noontime program ng Iconic Trio. So, from the very start po pala, ay Eat Bulaga na po ang inyong sinusubaybayan. Sabi ni Ma'am Leselita Alpuerto, Eat Bulaga na ang pinapanood ko since 1981 until now na senior na ako. So another senior citizen na naman po ang nag-comment sa ating previous uploaded video with regard nga po sa pa-survey natin. So thank you so much Ma'am Leselita Alpuerto at sinashoutout ko po ang buong pamilya ninyo. Sabi naman po ni Jeline Gelizon, It's Showtime ako na lagi kong inaabangan, nakakatuwa kasi panoorin. Sabi ni Ma'am Jeline Gelizon. So, sinashoutout ko po si Ma'am Jeline Gelizon. And of course, totoo naman din po ang sinabi ni Ma'am Jeline na nakakatuwa din naman po talaga ang It's Showtime. Depende po kung nandyan niya po ang Unkabogable Star Vice Ganda. Yan po ay para sa aking take lamang dahil wala pong katumbas ang saya kapag nandyan, kapag present rather, si Vice Ganda. Sabi naman ni Corazon Manantan, so ito po yung mga regular viewers natin sa ating channel. Magandang gabi kaparokya, magandang gabi din po sa inyo Ma'am Corazon Manantan. Sabi ni Janet Banes, so shout out po sa inyo Ma'am Janet Banes. For me din po, Eat Bulaga ang the best noontime show. Sabi naman po ni Brigada Ramos, Eat Bulaga, walang tatalo sa kanila, the best. Sabi naman po ni Corazon Manantan, so another Corazon Manantan na naman po to, Eat Bulaga number 1. At sabi naman po ni Irma Canariria, Mami Irma, Eat Bulaga forever. And sabi naman po ni Julian Nipas, kailangan pa bang i-memorize yan? Eat Bulaga noon at ngayon, hindi pa pinapanganak kakabog sa Eat Bulaga at bumangga giba. So very confident po si Julian Nipas na wala pa pong pwedeng makatibag or bumangga sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Of course, si Ma'am Corazon Manantan, si Manuel Obseñares, sabi niya, Eat Bulaga ang pinakamagandang show. Yes, definitely, agree naman po tayo. Even ang It's Showtime, maganda din naman po. Depende lamang po para sa akin sa segment. Dahil ang Laro-Laro Pick ay talagang very educational segment po. Pero yung tawag ng tanghalan guys, personally ay medyo nagsasawa na po tayo. Yun po ay para sa aking take lamang. Sabi ni RLS Noresa, Eat Bulaga. At sabi naman po ni Dominador Feliciano, EB means Eat Bulaga. So dito mga kaparokya, lahat po na nag-comment ng about nga po sa survey natin ay maraming salamat po sa inyo at sinashoutout ko po kayo. So ulitin na po natin, sinashoutout ko po si Ma'am Aurora, Leselita Alpuerto, Jeline Gelizon,
Corazon Manantan, Janet Vanes, Brigada Ramos, Irma Canaria Mami Irma, Julian Nipas, Manuel Obseñares, RLS Noreza, at Dominador Feliciano. Thank you so much sapagkat nanatili po kayo o talagang may tuturing natin na pinapanood niyo po ang mga uploaded video po. So yung mostly ay mga regular na viewers po natin sa channel na ito. So yun nga po mga kaparokya, nakakalungkot na matagal-tagal na nga po natin hindi nasisilayan at napapanood si Henyo Master Joey De Leon sa Bulaga. At marami na nga po tayong ni-research with regard nga po dito. Kung baga gusto natin alamin kung ano po talaga ang nangyari kay Henyo Master Joey De Leon. At meron nga po tayong nakitang post ng isang Facebook page named Explicity PH na kung saan ay nakakalungkot sapagkat meron po palang karamdaman or nararamdamang hindi maganda si Henyo Master. Well, get well soon, Henyo Master Joey De Leon. So, ito nga po guys, ang balitang ito ni Explicity.ph. So, yun nga po mga kaparokya. Impormasyon mula sa mga taong malapit sa produksyon na ang pagkawala ni Joey De Leon sa ilang sunod-sunod na araw ng Itbulaga ay may kinalaman sa vertigo, isang kondisyon na biglaang umatake at nakaapekto sa kanyang balanse, paningin, at kakayahang tumayo ng matagal sa entablado. Hindi ito chismis na pinatagal o isyong pinalogo, ito ay isaping medikal na agad hinarap ng kampo ni Joey at ng pamunuan ng programa. Sa mismong mga araw na hindi siya lumalabas sa telebisyon, nararanasan umano ni Joey ang matinding pagkahilo, pakiramdam na umiikot ang paligid kahit siya'y nakaupo, at panlalabo ng paningin. Sa ganitong kalagayan, malinaw sa mga doktor na hindi ligtas para sa kanya ang mag-host ng live show na nangangailangan ng matagal na pagtayo, bigla ang galaw, at mabilis na pag-iisip sa harap ng kamera. Ang vertigo ay hindi simpleng hilo, maaari itong magdulot ng biglaang pagbagsak at disoryentasyon, isang panganib hindi lamang sa pasyente kundi pati sa mga kasama niya sa entablado. Agad na sumailalim si Joey sa medical evaluation. Sinuri ang kanyang blood pressure, inner ear function, at neurological responses upang tiyakin na ang sintomas ay hindi dulot ng mas malalang kondisyon tulad ng stroke o severe neurological disorder. Lumabas sa pagsusuri na ang pinagmulan ay inner ear imbalance, isang karaniwang sanhi ng vertigo sa edad na tulad niya. Dahil dito, inirekomenda ang kumpletong pahinga, tamang gamot, at pag-iwas muna sa stress at puyat, mga salik na maaaring magpalala ng sintomas. Sa panig ng Itbulaga, walang inilabas na pahayag. Tahimik na lumiban muna si Joey habang pinahihintulutan ng katawan niyang makarecover. Hindi ito unang pagkakataon na pansamantalang mawawala ang isang haligi ng programa dahil sa kalusugan. Ang mahalaga ay ang agarang aksyon para sa kaligtasan. Sa likod ng kamera, malinaw ang direktiba, huwag pilitin ang pagbabalik hanggat hindi nagbibigay ng go signal ang doktor. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakadalo sa nakaraang concert ng mga awit na si Ay Segura, na formal ding ipinaliwanag ni Vic Soto sa mga tao. Dito, kinumpirma sa mga ulat na dumanas siya ng vertigo, isang kondisyon kung saan nakararamdam ng labis na pagkahilo at pag-ikot ng paligid. Dahil siya ay 79 years old na. So yun nga guys, yun pala ang naging dahilan kung bakit matagal-tagal nga po natin hindi nasilayan or nasisilayan si Henyo Master Joey De Leon sa panangaliang programa nito na Bulaga. So dati niya na pong nararamdaman ito mga kaparokya. At anytime ay talagang aatake at aatake nga po ang sakit ng vertigo. Ako guys, may sakit din po ako or nararanasan ko rin po ang vertigo. Sobrang nakakahilo po yan at madalas po ay nananakit ang aking ulo. Pero sa edad ni Henyo Master Joey De Leon ay kailangan niya po talaga ng seryosohang pahinga, masinsinang pahinga. At nang sa gayon ay mabilis po siyang makarecover. Iba po kasi kapag nagkakaedad na guys, mas humihina ang immune system natin. So, ang tanging dalangin lang po natin mga kaparokya ay magdasal
para sa agarang paggaling ni Henyo Master Joey De Leon sapagkat iba rin po talaga kapag kumpleto ang iconic trio na Tito Vic and Joey. Iba po talaga kapag wala pong nararamdaman ang mga host, di lang po ng Eat Bulaga, kundi pati na rin po ang It's Showtime. Dahil malaki po ang nako-contribute ng bawat programa, pananghaliang programa, di lang po sa ekonomiya, kundi sa moral, sa mental at emotional dahil marami nga pong natututunan, advices, ang naibibigay, ang napro-provide ng dalawang noontime program. So yan po ang naging dahilan guys kung bakit wala nga po si Henyo Master Joey De Leon. So ipagdasal po natin na sana ay maging okay na po si Henyo Master Joey De Leon. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.